Magandang araw sa atin mga kapatid kong riders sa Extrang TV nagbabalik. At ngayon yung insistent public demand na laging tinatanong, paano ba malalaman kung kailan magpapalit ng battery? Ang daming nakikita ko, marami akong nakikita sa mga GC na nagtatanong, kailan ba tayo kailangan magpalit ng battery? At bakit ba kailangan palitan ng battery? Yan ang mga dapat nating sagutin sa araw na ito. Focus lang tayo kung ano yung topic natin. Kung kailan magpapalit ng bagong battery. Kung nakita nyo yung una kong vlog, yung sa sukat ng ating battery, yung MF7AB, then nag 9L tayo na Amaron, then nag 9B tayo na Motolite. Then ngayon nagpalit tayo ng Yuasa na YTX 9B. Yun yung mga sizes ng ating sizes ng battery ng motorsiklo natin. So ngayon ipapakita ko sa inyo kailan at bakit kailangan natin magpalit ng battery. Dito sa panel na to makikita natin dito, pagka binuhay natin tong panel na to, una pa lamang makikita nyo, mararamdaman nyo na kaagad na ganito. Pagka binuhay nyo yan, yung pinakang battery nyo, pumapalo siya sa, kung wala kayong voltmeter, mapapansin nyo na kaagad yung pagkirat ng ating digital gauge. Ito kumikirat yan, gumaganyan. Kumikirat yan, parang nagpapahiwatig na kailangan nyo ng palitan yung battery. At minsan dun sa voltmeter natin, pumapalo siya ng 12 tapos papalo siya ng 8. Dapat ang pinakang battery meter niya isaabot siya ng at least 10. Yung 10 mabubuhay pa yun. Mabubuhay pa, may chance pang mabuhay. Pero pagka ang battery natin ay pumapalo na ng 8, then bumabagsak siya ng 5, then babalik siya ng 12 or babalik siya ng 11, mag-isip-isip na kayo. Mas maganda kung magpalit na kayo ng battery. Yun yung mga time na kailangan natin magpalit ng battery. Magtatanong kayo, bakit nabubuhay pa yung headlight? Bakit nabubuhay pa yung mga signal lights pagka binubuhay natin yung starter natin, yung ating motor? Siyempre may power yan eh. May power pa rin yung battery. Tsaka kung nakikita nyo dito, meron pang kargadong 8. Ibig sabihin, may karga pa yung battery nyo. Pero hindi nga kayang mag-start ng katulad ng motor natin. Kasi medyo may kalakasan ng power ang kinakailangan ng motorsiklo natin. So pagka binuhay natin dito, makikita nyo dito, ito, sample. Sample tayo ha. Buhayin natin yung motor like this. Dapat yan hindi kumikirat yan. Dapat hindi kumikirat. Then, yung battery niya, yung voltmeter niya, hindi nagpumapalo, hindi siya nagpa-fluctuate. Hindi siya nagpumapalo ng 11, pumapalo ng 9, ng 10, ng 8. Dapat stable lang siya sa at least 12 or 11. Yan ang mga signs na maganda pa yung battery natin. Dahil maganda yung battery natin, nagpalit tayo ng battery Yuasa. Makikita nyo yan sa Quezon City, along Diliman. Yan, or mag-video kayo, or magtumawag kayo, or mag-message kayo sa Facebook page nila. Online, ilalalamog naman yan, tapos depende na lang sa usapan ninyo. Kung pick up or... Pero balik tayo dito sa topic. Gaya nga ng sinasabi sa inyo, pagka ang battery natin ay mahina na, dito pa lamang sa gauge natin, nagpa-fluctuate na yan or nagkumikirat na yan. May flickering na tinatawag. May flickering. Then, yung voltmeter na ikinakabit natin is nagpa-fluctuate din. From 12, nagiging 9. Pagka binubuhay, pagka pinupush start natin to, pagka pinupush start natin to, nagbabago yung pinakang voltmeter, mag-isip-isip na kayo. Yan yung mga signs na kailangan nyo na magpalit ng battery. Hindi po ako mekaniko, mga kapatid kong rider. Yan po ay aking experience dito sa motorsiklo natin.
At isa pa, kailangan nating maglagay ng syempre ng voltmeter. Yan, yung voltmeter natin. Ito, yung makikita nyo rin lang sa Shopee yan. Ito, may kasama na siyang temperature. Ayan, maganda siya. Then, napakaganda niya kasi ano siya, tatap nyo lang siya. Kung hindi kayo maalam magtap ng voltmeter, pwede nyo ipakabit yan. So, yan yung mga bagay na dapat nating alalahanin tuwing mahina na ang battery natin or nahihirapan ng mabuhay ang ating motorsiklo. Minsan, hindi nagpi-flicker to. Minsan, may problema naman dito. Ito yung may problema minsan. Sa sobrang dumi ng ating karburador, minsan, nag-flicker na rin to. Yan yung mga dapat nyong tandaan tuwing yung motorsiklo natin ay hindi mabuhay. At saka isa pa, paano po ba yung terminals? Ano po ba yung mga signs na may problema pa rin yung ating motorsiklo na hindi mabuhay? Hindi mabuhay. Ang sagot dyan, check natin yung mga terminals, yung battery terminals. Ito, nangyari na rin sa akin. Check nyo rin yung terminal ng CDI nyo. Yung terminal ng CDI natin, yan. May chance na lumuluwag siya. Kaya yun, i-check nyo rin yun. Then yung ignition coil, yan, yung ignition coil natin dun sa loob, yan, i-check nyo rin yung terminals nyan. Kailangan chine-check yan, yung mga yan. Kung hindi nyo, mabuhay ang motorsiklo nyo. Number 1, check natin yung pinakang terminals. Kung number 2, ito, yan, tingnan nyo rin to. Kung ito nakaganyan, ibig sabihin hindi siya mabubuhay. So, kailangan patayin natin yan para mabuhay yung motorsiklo natin. Then, syempre, kailangan natin buhayin yung motor. Then, check. Ito, yan. Kung naka-on o naka-off. Patayin natin yan kung naka-off. Then, yung battery ba, pagka ito binuhay natin, nagpa-fluctuate ba? Ganito. So, yan. Mapapansin nyo, stable yung battery, yung voltmeter natin. Yan. Then, naglagay din tayo ng, patay natin. Then, naglagay din tayo ng mga accessories. Yung mga accessories natin, nandito dito, katulad ng ilaw. Ito, yan, yung mga ilaw. More on LED and bulb na yan. Malalaki na yung bulb natin. Yung ilaw natin dito, wait, patay natin to. Kung mapapansin nyo, yung aking ilaw dito sa loob, ay hindi ko makita, yan. Kung mapapansin nyo dito, yan. Ano yan, ang tawag dito ay mini driving light, kaya maliwanag siya. Ayan. Pinadiskartehan natin yan kay Pops Lawrence sa M1 Garage. Yan. Thank you. Thank you sa kapatid natin yan. Then, ito, yung Night Reaper natin from 01 Moto. Yan, napakaliwanag nito. Pagka binuhay na natin to, hindi na natin kailangan buhayin to. Itong mga to, binubuhay lang natin to tuwing meron tayong may mga madidilim na area. At saka ito, super liwanag nito. Yan. Para basta ang ating accessories, make sure na pagka nagkaroon ng problema sa wirings, ang una-una yung tatanggalin ay yung pinakang last na inilagay yung accessory. So, yan na. Lagi kayo mag-check ng battery, mag-check kayo ng voltmeter, then yung carb natin, dapat tuwiran yung pagdidinis natin yan. Laging chine-check yan. Yung mga terminals, katulad ng CDI terminals, battery terminals, yan, dapat chine-check yan. Okay? So, siguro hanggang dito na lang muna ang ating informative video tungkol kay Sigma or sa kahit anumang motorsiklo na maaaring applicable din sa katulad nating may mga motor. O sige, dito na lang muna. Paalam!